So tingnan natin kung ano ang pwedeng mga steps, ano yung mga pwedeng maging hakbang para sila rin ang mapanagot. Kung hindi ka agad patuloy, lalo na kung manaig ang majority na wag na lang tayo mag-convene as an impeachment court, nandiyan ang remedy ng petition for mandamus. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty as police of the Constitution. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. And that would be the proper course of action would be a petition for mandamus before the Supreme Court. Petition for mandamus, ano lang sila, i-compel lang sila to convene as an impeachment court. Petition for mandamus, you're asking about administrative liability, criminal liability, and nandyan yung dereliction of duty, administrative, pwede sa ombudsman, yung ganyan na mga pagpapabaya sa kanilang constitutional duty. But I don't want to think about it at this point na pwede na silang kasuhan o pwede silang kasuhan lalo na criminally. Doon muna po tayo sa usapin ng pagpo-convene talaga ng impeachment court at pwede nga doon ng mandamus suit. Well, I'm sure na meron dyan na mga ganyan ang kaisipan na hindi pwede, na hindi sundin yung saligang batas dahil malinaw ang nakalagay sa saligang batas. Yes, you knows or you ought to know that. What was your first impeachment yesterday? Pinapasok po na voluntary na rin dapat sumuko. Itong si Senador Bato de la Rosa, base po yan sa resolusyon na inihahid ng ilang senador. Kabilang po sa mga lumagda dito sa Senate Resolution, sina Senador Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Bam